Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 1, 2026. Sa pagsisimula ng March 1, mararamdaman mo ang isang kakaibang sigla sa iyong kaisipan na nagtutulak sa iyo na makipag-ugnayan sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap o nakakasalamuha sa iyong buhay. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talas ng dila at bilis ng pag-isip upang maipahayag ang iyong mga saloobin sa paraang madaling mauunawaan at kapaki-pakinabang para sa lahat ng makikinig sa iyo. Gamitin ang pagkakataong ito upang maging tulay ng impormasyon at magdala ng liwanag sa mga usaping tila malabo pa sa paningin ng iyong mga kasama sa bahay o sa trabaho. Dahil ang iyong boses ay may dalang kapangyarihan na magpabago ng daloy ng mga pangyayari sa paligid mo. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong kakayahan sa multitasking o ang paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay ay lubos na mapapakinabangan ng inyong organisasyon. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong bilis sa pagtugon sa mga hamon at ang iyong pagiging malikhain sa paghahanap ng solusyon sa mga komplikadong problema na hindi kayang ayusin ng karaniwang pamamaraan. Gamitin ang iyong natural na talino upang bumuo ng mga ugnayan na magpapadali sa inyong mga proyekto. At huwag kang matakot na magbahagi ng mga makabagong ideya dahil ang iyong pagiging orihinal ang magsisilbing susi mo upang lalong makilala sa iyong napiling larangan. Sa usaping pananalapi, ang petsang ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang gastusin nitong mga nakaraang linggo upang masiguro na ang iyong pera ay napupunta sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang pakinabang. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang bagong pagkakakitaan na may kaugnayan sa pagsusulat, pagtuturo, o paggamit ng teknolohiya. Ngunit kailangan mong maging maingat sa pagpirma ng anumang kasunduan hanggat hindi mo nababasa ang lahat ng mga detalye. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa mga impulsive buying o biglaang pagbili ng mga gadget na hindi naman kailangan ay magbibigay sa iyo ng seguridad na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman sa hinaharap. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masiglang palitan ng kaisipan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang kapareha na kaya ring tumanggap sa iyong pagiging madaldal at pagiging interesado sa maraming paksa. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng matalinong pakikipagtalakayan at ang pagbibigay ng sapat na kalayaan sa iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang mental na koneksyon kaysa sa anupaman. Para sa mga naghahanap pa ng pag-ibig, ang iyong natural na karisma at ang iyong pagiging palakaibigan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na puno ng tawanan, kulitan, at walang katapusang pag-aaral tungkol sa buhay. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong baga at mga kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang humpay na pagkilos at pakikipag-usap sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na oxygen at mga sariwang pagkain na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sirkulasyon. Kaya mainam na maglaan ng oras para sa mga ehersisyong may kinalaman sa tamang paghinga gaya ng yoga o mahinahong pag-stretch. Ang pag-iwas sa mga lugar na may polusyon at ang pagtulog ng sapat sa gabi ay makakatulong upang muling maibalik ang iyong sigla at mapanatili ang iyong magandang disposisyon sa bawat hamon na iyong kakaharapin. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang mensahero at tagapamagitan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga hindi pagkakaunawaan na nangangailangan ng iyong mabilis na kaisipan upang maayos. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano ipapahayag ang isang mahalagang mensahe sa ibang tao. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang maging malinaw ang kanilang komunikasyon. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat impormasyon na iyong matatanggap ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa social media, pagsusulat ng mga blog, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabilis sa pagkuha ng mga bagong impormasyon. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lamang ang alam mo na, bagkus ay subukan ang mga makabagong platform na magpapakita ng iyong pagiging leader sa larangan ng komunikasyon, habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa. Ang pagbuo ng isang bagay na makakapagbigay ng tamang impormasyon sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na magpapatibay sa iyong tiwala sa sariling kakayahan.
Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang mapanatili ang kaayusan sa pagitan ng mga magkakapatid o mga kamag-anak na may magkakaibang pananaw sa isang partikular na usapin. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay dahil kaya mong magpatawa at magpagaan ng mabigat na atmosfera, kaya gamitin ang talinong ito upang maging tulay ng pagkakaisa sa inyong pamilya. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga kwento ng may sapat na pasensya, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng bahay ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa paglalakbay o sa pagkuha ng isang maikling kurso na magpapataas ng iyong kaalaman sa iyong napiling propesyon. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga gamit sa komunikasyon, gaya ng iyong telepono o computer upang maging mas produktibo, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapadali ng buhay. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga ingay ng paligid ay humadlang sa iyong focus. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa wika, sining, o komunikasyon. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang taong may malawak na kaalaman. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap. Iwasan ang pagiging masyadong mababaw sa iyong mga pagsusuri dahil ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng bilis at lalim ng pag-isip ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka magkamali sa iyong mga desisyon. Ang pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong integridad ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong buhay. Ang pagpapanatili ng iyong sariling limitasyon sa pakikipag-usap ay magbibigay sa iyo ng higit na respeto mula sa ibang tao, kaya matutong tumahimik kung kinakailangan upang mapangalagaan ang iyong sariling enerhiya sa bawat sandali. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong marangal na puso sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa araw na ito at sa mga darating pa. Maging mapagmasid sa mga liham, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong tugon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng linaw sa mga bagay na tila malabo ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong buhay. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga impormasyong dumarating sa iyo. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong isipan sa pamamagitan ng pagsusulat sa iyong journal o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga sa kama. Ang kaayusan sa iyong mga kaisipan ay refleksyon ng kaayusan sa iyong kapaligiran, kaya ang paglilinis ng iyong mesa o pag-aayos ng iyong mga file ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon na dulot ng sobrang pag-isip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat magandang kwentong iyong narinig o ibinahagi sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang matatagpuan sa dami ng iyong alam kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong kaalaman upang makatulong sa kapwa ng may pagpapakumbaba. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo,
dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 na, at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa katalinuhan at komunikasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng isang liham para sa isang kaibigan, ang pag-aayos ng iyong mga digital na gamit, o ang simpleng pakikipag-usap sa isang estranghero na maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay at sa iyong mga pangarap.